Dakilan naming Diyos, Ama namin banal, makapangyarihan sa lahat, may-ari ng buhay. Salamat Panginoon sa iyong biyaya, pag-iingat, pagpapala na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin, magandang kalusugan, tamang pag-iisip, at higit sa lahat, sa hangarin na kami ay patuloy mag-aaral ng inyong banal na salita. Sa oras na ito, muli namin kinikilala ang presensya ng banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng liwanag, pag-unawa, upang aming maranasan ang katotohanan, kapangyarihan ng inyong mga banal na salita at maging patotoo sa aming buhay. Kaya salamat Panginoon sa pagtugon sa aming panalangin. Patuloy kami lumago sa iyong biyaya at karunungan ng Panginoon Jesus. Ito ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoon Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi dito sa New York at magandang hapon dyan sa California at anong oras man ninyo ito mapapanood kung kailan. Kayong lahat ay binabati natin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Okay, meron tayong kaibigan from Dubai. Okay, so ngayong gabi, patras yung study natin. Nauna tayo dun sa Day of Atonement, 2 parts. Tapos, um, actually, nauna tayo dun sa, sa, ano pa yung pinag-aralan natin na una? 1,000 years. Tapos, sumatras tayo sa millennium. Dapat ito yung unang topic. Pero anyway, so, sa pag-recording naman kung ano naman ang need ng tao, makikita nila, no? So, ang title nito ay Investigative Judgment. Yan ang pag-aaralan natin. Merong ah, ang karamihan na presentation kasi ng judgment, nakita nyo dyan sa picture, parang haharap tayo sa Diyos. Pagharap natin sa Diyos, re-reviewin lahat ng ating mga kasalanan. Tapos ang hindi ko may pick up dito yung kung sa langit mangyari ito at meron tayong kasalanan na makita, matagpuan, anong gagawin ng Diyos? Ihuhulog muli tayo sa lupa. So, sang-ayon sa ating traditional approach nitong investigative judgment, isa ito sa mga pillar doctrines natin eh. Tsaka unique doctrine. Kaya lang ang problema, we produce more fear sa puso at isipan ng mga tao kaysa hope. Nawawala, mas natatakot. Kasi parang ang dating, ang purpose ng investigative judgment, parang titingnan ng Diyos kung sino ang qualify, maligtas at hindi. Yung sumunod ng utos. Kaya marami nako-confuse talaga dito. Actually, marami rin mga believers na dating ah, sumasangguni, ng hahawak at nagtuturo ng Ten Commandments pero lumalabas dahil dito nga sa ganitong approach. So ngayon, ang gagawin natin, by the grace of God, titingnan natin yung investigative judgment in the light of the everlasting gospel. Nakakontext siya doon sa redemption story ng ating Panginoong Hesus. Okay? So, mag-uumpisa tayo dito sa na ang issue dito tatlo. Una, sabi nila nagko-contradict ito sa message ng justification by faith or salvation by grace. Yan ang ano nila. Pangalawa, bakit kailangan pa ng judgment? Alam naman ng Diyos kung sino ang bayan niya. Alam naman ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Tapos, ang mga tao, nahihirapan talaga dito kung sinong pwedeng humarap. Kaya pag present natin ito, ang tema, takot kaagad ang nangyayari sa puso at isipan ng mga tao. So ngayon, titingnan muna natin itong Amos chapter 3, verse 7. Surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophets. So ang gagawin lang ng Diyos para sa atin, ipapahayag niya muna sa kanyang mga lingkod na siya ang mga propeta. Pagdating dito sa verse 8, the lion has roared, who will not fear? The Lord God has spoken, who will not prophesy?
So yan, nakita natin. Anong ibig sabihin itong lion has roared, who will not fear? Sa context ng judgment. Tingnan natin dito sa Revelation chapter 10, verse 3. And cried with a loud voice as when a lion roareth. So nandito yung pag roar ng lion. And when he had cried, seven thunders uttered their voices. Hindi pa natin napag-aralan yung Revelation chapter 10. Karugtong yun ng chapter 9 eh. No? Jeremiah chapter 25 verse 30. Sabi dito, therefore you shall prophesy against them all these words, and you shall say to them, the Lord will roar from on high and utter his voice from his holy habitation. He will roar mightily against his fold. He will shout like those who tread the grapes against all the inhabitants of the earth. 31. A clamor has come to the end of the earth, because the Lord has controversy with the nations. He is entering into judgment with all flesh. As for the wicked, he has given them to the sword, declares the Lord. So itong, pag nabasa natin ito sa prophecy, yung lion roar or roareth, is entering into judgment with all flesh. Okay. So ngayon, pasok tayo dito sa ating topic ngayong gabi. Merong tatlong napakalagang issue na dapat natin makuha. Ano? Number one, dito sa investigative judgment or pre-advent judgment, yung word na judgment, number one, meron siyang tatlong baitang, three phases, three stages. Halimbawa, may kaso. Pag merong kaso, merong hukom, papasok yan sa tatlong stages. Una, yung trial. Magkakaroon muna ng hearing na tinatawag. Depende sa narinig ng judge doon sa witness sa kanilang deliberation, gagawa siya ng desisyon. Yan ang tinatawag na verdict. Ngayon, pag naaprubahan na ng judge na ito na yung nakita niyang sitwasyon sa kaso, yung kanyang napagdesisyonan yung verdict, doon na i-execute yun. So dito sa judgment na nakita natin, yung trial, Daniel 7, 9 to 10, Daniel 7, 21 to 22, yan yung verdict. Yung execution, verses 26 to 27. Ang nagiging problema natin mga kapatid, ay nauuwi lang tayo dito sa verse 10. Titingnan muna natin. Pero mamaya na yan, no? Kasi tatlo ito eh. Number 2, yung objective facts of judgment. Para siyang gospel, yung good news of salvation natin sa Panginoon. Objective truth yun. Ginawa ng Diyos once and for all doon sa banal na kasaysayan ng ating Panginoon Hesus. Wala pa tayo, hindi pa tayo nag-exist dito sa sanlibutan ito, meron ng ginawa ang Diyos para sa atin. Yan tinatawag na objective facts or objective truth of the judgment. Kagaya ng Romans chapter 5 verse 18. Sa magitan ng kasalanan ng isa, ang hatol tungo sa kamatayan ay dumating sa lahat ng tao. Ngunit ang katuwiran ng isa, siyan ay si Jesus Christ, ay dumating yung pag-aaring ganap, justification into life. To all men dumating. So nandyan yung objective facts of judgment. May hatol tayo sa kamatayan doon kay Adam, tapos reverse ng Panginoon doon kay Kristo. May hatol tayo na we have been justified through the blood of Jesus Christ. John chapter 5 verse 24. Ang sino mang nakikinig at sumasampalataya sa aking salita, siya ay lumipat, crossed over, passed from death to life. Yan ang sabi ni Jesus. So, pag may chance kayo, babasahin nyo lang John 12:31. Now is the judgment of this world. Yung judgment of this world, hindi yan yung earth, yung globe. Kung hindi yung mga tao, lahat ng generation doon. Sa cross ni Kristo, the whole world, kasi lahat tayo nagkasala, ay hahatulan, execute. So at the cross of Christ, we have been executed. Revelation 12:10, Acts 17:30 and 31. Yan ang objective facts of
the judgment. Pangatlo, merong dalawang objection. Ang sabi nila, kung tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang at hindi sa gawa, bakit kailangan pa ng paghuhukom? Hindi ba, pangalawa, hindi ba alam na ng Diyos yung kanyang bayan? At ang hukom mag-uumpisa sa kanyang bayan? So, diyan ang titingnan natin sa pag-aaral na ito. Okay? So, three phases of judgment yung binasa natin kanina. Yung trial, nandyan sa verses 9 to 10. Verdict and execution. Titingnan natin yung trial dito sa verses 9 and 10. Itong verses 9 and 10, dito nagkakaroon ng problema yung last part sa verse 10. Yung and the books were opened dito sa last part na to. Tingnan nyo mga kapatid. Pagbasa natin yan, pupunta na tayo kung saan saang verses sa mga Bible at ipipresent na natin yung investigative judgment na bubuksan yung aklat, titingnan yung ating mga record. Pag yan ang presentation natin mga kapatid sa lahat ng mga taong makakapakinig nito, lagi tayong out of context. Kasi hindi yan ang purpose ng kung bakit binuksan. Sinong kaaway? Sinong nando sa judgment na yon? So babasahin muna natin isa-isa. Verse 9. I beheld, nakita ko, till the thrones were cast down. Yung thrones dyan mga kapatid sa verse 9 and 10. Ito yung lion with eagle's wings. Yan yung Babylon. Ito naman na bear na merong ribs, 3 ribs sa kanyang bibig at nasa taas yung kanyang kamay, kanang kamay at nasa baba yung kaliwang kamay. Ito yung Medo-Persia. Itong leopard na may 4 na pakpak at 4 na ulo, yan yung Greece. Alexander the Great at saka yung mga successor niya na 4 na general, si Cassander, Ptolemy, Lysimachus, and Seleucus. Tapos ito namang terrible beast, yan yung Rome. So nakita ni Daniel sa patuloy, kasi verse 9 na ito yung judgment. Nakita niya na hanggang itong mga kahariang ito ay ibinagsak. Tapos the Ancient of Days, alam naman natin yan, si Father yan, did sit, umupo, whose garment was white as snow, described dito on hair, and the hair of his head like a pure wool. His throne was like a fiery flame, and his wheels as burning fire. Sabi ano? Itong verse 10, marami natatakot dito kasi apoy daw ang dumadaloy sa luklukan ng Diyos. Hindi nakakatakot yan kasi apoy, God is a consuming fire. Yan yung blue fire. Siyempre, siya ang nakaupo doon. A fire stream issued and came forth from before him. Sa Ancient of Days yan. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set. Yan yung hearing, and the books were opened. So pagdating dito sa books were opened, dyan na tayo nagkakaproblema. At itong statement na yon, na ito, kung paano natin gamitin, dyan tayo nagpo-produce ng takot sa mga tao. Judgment was set and the books were opened. So tatlong bagay mga kapatid. God the Father, the Ancient of Days, took his seat. Judgment was set up and books were opened. So yan yung trial. Titingnan natin yung verdict. Talon tayo dito sa verse 21. Ito nakita na naman niya. And I beheld the same horn. Ang kalaban doon sa judgment ay itong horn na made war with the saints. Hindi tayong bayan ng Diyos ang kalaban niya sa judgment. Hindi ko alam kung paano tayo nagpe-present ng investigative judgment na hanggang doon lang tayo sa verses 9 and 10 at hindi na tayo gumagamit ng ibang verses dito mismo sa chapter. I beheld and the same horn. Pag sinabing the same horn, isang horn ng siya ang kaaway ng mga banal. Made war with the saints and prevailed against them. Nanaig siya. Until the Ancient of Days came and judgment was given to the saints of the Most High. Kita nyo? Yung hukom, binigay na pabor sa kanyang mga banal. And the time came that the saints possessed the kingdom.
So kung magiging honest lang tayo sa pag-aaral at tuloy sa halip na magturo tayo kung anong naiisip natin, anong mga interpretation natin, basahin lang natin tuloy-tuloy yung chapter. Doon natin makikita yung buong katotohanan. Tingnan nyo kung nakakatakot yan. Until the Ancient of Days came and the judgment was given to the saints, sa ibang translation, given in favor of the saints of the Most High. And the time came that the saints possessed the kingdom. Yan yung verdict, yan yung decision ng Father ng Ancient of Days. Dito na tayo sa execution. But the judgment, ito yung pinakamaganda kasi execution na ito eh. But the judgment shall sit and they shall take away his. Sino itong his dito? Yung his dyan, natatanggalan ng dominion to consume and to destroy it to the end. Yan yung little horn. Hindi ang bayan ng Diyos, hindi ang tao ng Diyos. Hindi ang mga taong kalaban dito. Kaya kung meron mang makapakinig dito sa mga mag-aaral at magtuturo ng judgment, kung maaari, turo natin yung buong chapter. Kung maaari nga, pag-aralan natin yung buong aklat ng Daniel. Para magbigay tayo, magtanim, magplastada sa mga puso't isipan ng mga tao ng pag-asa at pagmamahal at pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Itatanim natin ng mga tao, magkaroon sila ng pusong nag-a-appreciate, nagpapasalamat, nagpapahalaga sa Diyos. Tingnan nyo yung execution ng judgment. The judgment shall sit and they shall take away. So tatlong gagawin ng Diyos dito sa little horn. Take away his dominion, to consume and to destroy it to the end. Verse 27. And the kingdom and dominion and greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is what kind of kingdom? An everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. Wow, ganda nito. Ngayon, pag merong magbasa at magturo ng tamang proseso ng judgment, tingnan natin kung makakapag-produce pa tayo ng taong mga matatakot sa judgment. Ang may ipoproduce talaga natin yung mga taong magkakaroon ng pag-asa, sigla, pagpapasalamat sa Diyos. Okay, so ngayon, nandun tayo sa verses 9, 10. Punta tayo sa verse 13 muna. Ano? Ituloy natin yung judgment kasi dun sa verse 10, binuksan yung aklat. Punta muna tayo dito sa verse 13 ng Revelation, Daniel chapter 7 verse 13. And I saw in the night vision and beheld like the Son of Man. Sino itong like the Son of Man? Came with the cloud. Si Jesus yan. Bakit like the Son of Man? Di ba Son of Man siya? Ginagawa lagi yan ng like of the Son of Man because by nature, he is not a Son of Man by birth or by his native right. He is like the Son of Man because he was made like unto his brethren. He was made flesh. He was made of a woman made under the law. So yung humanity niya is like the Son of Man. Everything that is true of our fallen humanity, yun ang inassume niya at the incarnation. Kasi yun ang nature ng tao na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya doon sa cross, i-execute niya yung kaligtasan natin. Ngayon, kaya ko hinighlight ito, tuwing magtutukoy ang Bible, lalo ng vision ng mga prophets tungkol sa throne of God, laging may clouds. Ayan o, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Day, and they brought him near before him. So dinala nila yung like the Son of Man, dinala sa Ancient of Days. Pero nasaan yung Son of Man? Came with the clouds. Ano yung with the clouds? Pagdating doon sa Revelation chapter 14 verse 14, ito naman yung harvest na ng everlasting gospel. Alam naman natin yung everlasting gospel sa three angels message. Si Daniel itong sa Revelation 14:14. Si John the Revelator naman nakakita nito. I look and there was a white cloud.
and one like the Son of Man was seated on the cloud. Nandyan lagi yung cloud. Laging may karugtong na cloud yung Son of Man with a golden crown on his head and a sharp sickle on his hand. So titingnan natin ano itong ibig sabihin ng clouds or cloud. Tingnan natin yung mga kahalagahan nitong cloud. When the law was first given to sa Mount Sinai, a cloud covered the mountain. When the law was given the second time, naalala nyo, binasag ni Moses yung una? A cloud again appeared. When its completion or upon its completion, cloud covered the tabernacle. Yung pagkatapos ng pinagawa ng Diyos yung tabernacle, nandun na naman yung cloud. So whenever the Israelites were to break camp on their journey to promised land, a cloud led the way. Gumagabay sa kanila yung cloud. When the temple was dedicated, yung tinayo na ni Solomon, si David ang gusto magpatayo, pero doon natupad kay Solomon. A cloud filled the Holy of Holies. When Jesus was on Mount of Transfiguration, merong cloud. Pag-akyat ni Jesus, pagbalik ni Jesus sa langit, Acts chapter 1 verse 9, merong cloud. Ano yung cloud? Cloud means because Christ, He went to the Ancient of Days with the clouds. Tinutukoy dito ang pagka-Diyos ni Kristo, the presence of God. Yung cloud, it represents God Himself, the presence of God with the clouds, the Son of Man with the clouds. Christ in His humanity with His divine, original, unborrowed, underived life. Wala siyang pinagkunan ng buhay niya. Yung kanyang pagkatao galing sa Ama at totally dependent siya sa Ama. So yan yung meaning ng cloud. So balikan natin i-exegesis natin yung verse 9 hanggang pupunta tayo ng verse 14. Ano? Para tuloy-tuloy tayo. Ibalik natin verse 9. At nakita ko ang mga luklukan, yung mga kingdoms, Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. The thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like a pure wool. His throne was like a fiery flame, and his wheels as burning fire. Verse 10, a fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. Huwag tayong titigil dyan. Kasi titingnan natin yung verse 11 and 12. I beheld then because of the voice of the great words which the horn spake. Nagsalita ng great words yung horn. Mababasa natin yan sa Daniel chapter 7 verse 25. I beheld even till the beast was slain. Tatlo. The beast was slain in verse 11, and his body destroyed and given to the burning flame. So tinan nyo yung verse 10, the books were opened dun sa judgment. Tapos anong ginawa sa kalaban? Sinong kalaban dito ng Diyos? Yung horn, yung little horn. I beheld till the beast was slain. Yung horn, nakapatong yun dun sa beast. The beast was slain and his body destroyed and given to the burning flame. Yung saints, anong binigay sa mga saints? The kingdom of the Most High. Anong binigay sa kalaban, sa beast? Given into the burning flame. So, ba't tayo matatakot sa judgment? Ay gawain niya ng Diyos pabor para sa atin. Natatakot nga tayo sa kaaway. Kung natatakot tayo sa kaaway, tatakot pa tayo sa Diyos. Dalawa ng kinakatakutan. Anong pag-asang meron tayo? Yan ang malungkot dyan. Kaya dapat, patuloy natin pag-aralan, basahin yung buong verses. Huwag tayong mag-shortcut at gagawa. Kasi ito yung unique doctrine namin. Magiging unique yung doctrine
pag binuo natin, basahin yung buong passage, buong chapter, anong issue doon. So sa judgment was given in favor of the saints, and to the enemy, he was slain, his body destroyed, and given into the burning flame. Yan. So verse 12, as concerning the rest of the beasts, kasi may mga beast di na yung beast. They had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and time. Di naman kasi agad sila namatay. Namuhay sila. 13. Nabasa na natin itong 13. And I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven. Nasa natin yan kanina. And came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. So dinala siya doon sa Ancient of Days. Anong gagawin? Anong gagawin ng like the Son of Man came with the clouds of heaven na dinala nila sa Ancient of Days? And there was given him. Yung pala ang purpose ni Jesus, papunta siya Ancient of Days para kunin yung kapangyarihan, kalwalhatian, kaharian. Given him dominion, glory, and kingdom, that all people, nations, and languages, makikita natin sa Revelation 14, peoples, nations, languages, should serve him. His dominion is what kind of dominion? Everlasting dominion, will not pass away or shall not pass away, which shall not be destroyed. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Siya yung source of life. Nagrebelde lang si Satanas, ginamit niya itong mga bansa. Anong gagawin dun sa beast? His dominion will be taken away, he will be destroyed and annihilated. Tatanggalin siya. So hindi na siya mag-i-exist. Ano na lang ang mag-i-exist? Yung kingdom of God which is everlasting will not pass away and shall not be destroyed. Praise the Lord. Hallelujah, mga kapatid. Ewan ko kung bakit tayo matatakot lang talaga tayo pag makikinig lang tayo sa nagtuturo. Hindi lahat na nagtuturo ay tinuturo yung kompleto. So ini-encourage ko kayo mga kapatid, yung narinig nyo dito, maririnig nyo, patuloy nyo pagbasa. Huwag nyo dahil si Brother Epi. Kasi Brother Epi is nothing and has nothing. The only thing that we have is the truth of the Word of God. Okay, so tuloy natin yung 15. Pagkatapos nang nakita niyo yung picture ng judgment, dito sa 15, nalungkot siya. I, Daniel, was grieved in my spirit in the midst of my body, and the vision of my head troubled me. Tindi yung inabot ni Daniel. I came near into the one of them that stood by and asked him the truth of all this. So he told me and made me know the interpretation of the things. Sinabi niya sa akin at pinaalam niya sa akin, itinuro niya sa akin kung anong ibig sabihin ng mga bagay na ito. 17. And the great beasts, kita niyo mga kapatid, these great beasts, itong mga halimaw na ito, which are four, nandiyan yung interpretation, are four kings, which shall arise out of the earth. Sabi na, yan pala yung interpretation ito. The beasts are four kings. Four beasts represents four kings which shall arise out of the earth. But the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom for how long? Forever, even forever and ever. So yung kingdom of this world, sabihin na natin Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, they belong to one kingdom, the kingdom of this world that will come to an end. Pero yung kingdom that will last forever and ever, yung kingdom of God, mamanahin ng mga banal ng Panginoon. Grabe ka-exciting ito mga kapatid kung nakakatakot. Alin ba dito? Nakakatakot sa judgment na ito? Ngayon, nung in-interpret na ni Daniel, gusto ngayon malaman ni Daniel yung ika-fourth beast. Then I would know
the truth of the fourth beast, which was diverse, naiiba from all others, exceeding dreadful, whose teeth were dinescribed dito of iron and his nails of brass. Di ba yung Greece, siya yung brass? Sino itong fourth beast? Alam naman natin yung fourth beast, yan yung Rome. Pero masdan yung mga kapatid, itong kanyang kuko ay brass. Sino yung brass? Di ba Greece, si Alexander the Great? Bakit nandiyan yung brass dun sa iron? Alam nyo mga kapatid, minsan iniisip natin yung mga Romans, mga destructive sila. Destructive sila kasi gusto nila mag-conquer ng mga bansa. Pero pag merong silang nakita na mga valuable na mga bagay, pinipreserve nila yan. Sasabihin nila, oh ito dito, ito namin nakuha, na-conquer namin ito. So yung na-conquer nila si Alexander the Great, patay na rin si Alexander the Great, yung four generals. Nung pinasok ng horn ng Rome, yung Greece, may mga bagay na preserve sila. Kagaya ng mga arts, mga gamit. Kaya yung nails of brass makikita natin dito mga kapatid. Which devoured, break in pieces, and stamped the residue of his feet. And the 10 horns that were in the head and of the other which came up, and before whom three fell, even of that horn that had eyes, the mouth that spake very great things, whose look was more stout than his fellows. I beheld the same horn made war with the saints. Ito na, no? 22. Made with the saints and prevailed against them until, di ba ito yung verdict sa judgment? 21 and 22. Until the Ancient of Days came and judgment was given to the saints of the Most High. And the time came that saints possessed the kingdom. So yung worldly kingdom, Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, tapos na yan lahat. Isa lang ang mananatiling kaharian. The kingdom of God that will not be destroyed, will stand forever. Everlasting kingdom. Yan ang ipapamana ng Diyos sa mga banal. Nakakatakot ba yon? So dito sa verses 9 to 22, gustong malaman ni Daniel ang kahulugan ng ika-fourth beast. So ininterpret sa kanya ni Gabriel, verse 23. And he said, the fourth beast will be the fourth kingdom of the earth. Oo. Yan yung Rome. Linagay ko na yung Rome kanina para hindi na tayo surprise pa. So the first kingdom of the earth, which will be different from all other kingdoms and will devour the whole earth. Sila maunguna lahat. And tread it down and crush it. Kaya mga kapatid, sino nag-take over ng whole world for 1,260 years? Rome. As for the 10 horns, out of this kingdom, 10 kings will arise, and another will arise after them. 10 kings will arise, and another kingdom. So yun yung 10 divided kingdom. Out of the 10 divided kingdom, yung Rome ang tumubo dun. And he will be different from the previous ones and will subdue 3 kings. Ano yung 3 kings na yan? Para matandaan natin yung 3 kings na yan. Yan yung Babylon, Egypt, and Lydia. Okay? He will speak. Ito na yung sa verse 25 na lagi natin ginagamit. He will speak out against the Most High, wear down the saints of the Most High, or the highest one, and will intend to make alteration in times and laws. Yan yung ginagamit natin kung bakit merong Saturday or Sabbath Sunday issue. Times and laws. And they will be given unto his hands the times, and half time. Ito na yung 1,260 years from 538 AD to 1798. Verse 26. But the court will sit for judgment. His dominion, sino nga yung his dito? Yung little horn.
na nag-take over all over the world. His dominion will be taken away, annihilated, and destroyed forever. Okay? So ngayon, dito sa verse 27, ito na yung execution ng judgment. Then the sovereignty, the dominion, and greatness of all the kingdoms under the whole heaven will be given to the people of the saints of the Most High. Praise the Lord, mga kapatid. Napakaganda nito. His kingdom will be an everlasting kingdom, and all dominions will serve and obey Him. Bakit dominions? Kasi tayo na nga yung mga kings. If Jesus is, not will be, but will be sa experience natin, but He is the King of Kings. Sino yung mga kings niya? Tayo. King of Kings. Okay? So ngayon, saan nakalink ito kay Jesus na verse, balik tayo sa verse 13 and 14. Balikan natin, inulit-ulit natin ito para makita natin yung kabuuan ng tinatawag nating judgment, investigative judgment. I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him, and there was given him dominion and glory and kingdom, that all people, nations, languages should serve him. This dominion is everlasting dominion, shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Matindi ito, mga kapatid. So ngayon, paano ito nakalink kay Jesus, yung Son of Man, sa New Testament? Meron ba ito sa New Testament? Meron. Naalala niyo, mga Hudyo, naghihintay sa pagdating ni Jesus sa first coming to establish the kingdom of God. Tapos pinako lang pala si Jesus. Paano siya magiging King of the Jews? Titingnan natin kung saan ito nakasakay itong vision ni Daniel. Dito sa Luke chapter 19 verses 11 to 12. Nagsesermon si Jesus, nagbibigay siya ng Bible study. Maraming mga tao na na-attract sa kanyang mga message about the kingdom of God. Itong kanyang mga alagad at mga sumusunod sa kanya, ito na yung nangyari. And as they heard these things, narinig nila yung message ni Jesus. He, talking about Jesus, added and spake a parable. Dinagdagan niya ng parable. Bakit? Because he was close or nigh to Jerusalem, number 1. And because they thought, ito na yung iniisip ng mga Hudyo, kasama yung kanyang mga disciples. They thought that the kingdom of God should immediately appear. Kaya yung parable niya, ito yung parable niya. Verse 12. And he said, therefore, a certain noble man went to a far country. For what purpose? To receive for himself a kingdom and return. So itong nobleman aalis sa malayong bayan. Anong layunin? Upang tumanggap sa kanyang sarili ng kaharian. At pag natanggap niya na yon, siya ay babalik. Di ba ito yung sinabi sa Daniel? He went into the Ancient of Days and they brought him near to the Ancient of Days and gave him dominion, glory, and kingdom. So nakita natin, mga kapatid, ang kagandahan ng itong like the Son of Man with the clouds came to the Ancient of Days. Yan yun. Pumunta si Jesus dito for the first time to save the world at babawiin niya sa kamay ng kaaway. Itong kanyang linalang na sanlibutan na dapat pinagkatiwalaan niyang mga siwa ang mga tao. Pero dinamage ng kaaway. So yun ang pagpunta niya para maiprepare yung mga tao sa pagbalik niya doon sa Ama upang kukunin ang kaharian. He will go to the Father to receive a kingdom for himself and return. But kingdom, because he is the King of Kings and Lord of Lords. Kung papasok tayo doon sa kingdom na yun, tayo yung mga kings, mga servants ng Panginoon. Okay, mga kapatid? Oh. So titingnan natin yung summary ng judgment. The judgment, the court will sit for judgment, and the little horn, his dominion will be taken away,
annihilated and destroyed forever. Then the sovereignty and dominion and greatness for all the kingdoms under the whole heaven will be given to the people of the saints of the Most High, or the highest one. His kingdom will be an everlasting kingdom, and all dominions will serve him and obey him. So mga kapatid, ang message ng judgment ay the judgment will be against the little horn and his kingdom, and it will be in favor of the saints of the Most High. So sana mga kapatid, pag narinig at napag-aralan natin ito, matatanggal na yung ating takot dahil sa mga maling turo na tinuturo natin. Kaya tayo na nagtuturo, hindi nga natin masyado naririnig ito kasi tayo mismo takot. Oh. Pero pag pinag-aralan natin ito, kahit araw-araw natin pag-aralan to, matindi ito mga kapatid. Okay? So yan yung judgment. Ngayon, pupunta tayo sa issue na if we are saved by grace, bakit may judgment pa? Yan ay bunga ng another controversy na ginawa ng kaaway kasi tatlong bagay ang ginawa ng kaaway. Una, pinersecute niya yung mga bayan ng Diyos para matakot yung mga tao hindi na ma-convert. Failure siya doon dahil lalong dumami yung almost lahat ng mga mula sa Rome at mga sakop ng Rome converted into Christians. Kasi yung persecution na ginawa ng kaaway, para siyang lemon na pag piniga mo, lalong babango. Oh, faithful yung mga tao na na-convert. So pangalawa, yun yung una, persecution, hindi siya nag-succeed. Pangalawa, materialism. Sinilaw niya yung mga tao. Hanggang ngayon, nangyayari pa yan. Maraming mga tao, mga Kristiyano, mga believers na nasisilaw sa material na bagay. Pero yung mga iba naman, talagang ginagamit lang nila yung mga material na bagay para gamitin naman sa gawain. Talo na naman si Satanas. Ito ang parang ang dating talaga, successful siya. Saan? Ang pag-twist, pagbaluktot ng gospel message. Kung paano niya kinonfuse ang mga tao. Dito, medyo successful siya. Pero, kaya rinaise up ng Panginoon itong Advent movement na naging Seventh-day Adventist ngayon, lagi niyo ito maririnig sa akin, is to restore the everlasting gospel that was trampled down by the little horn for 1,260 years. So, ang bunga nito, titingnan natin, ha? Tension between law and grace. Makikita niyo sa YouTube ngayon kung paano nagsasabong ang mga tao. Pareho Kristiyano, pareho Bible ang ginagamit. Magdedebate between law and grace. Merong mga dating mga Adventist nag-uphold ng Ten Commandments. Ngayon, ayaw na nila. Galit na galit sila sa Ten Commandments. Hindi tayo aware na pinagsasabong lang tayo ng kaaway. Sa mind natin na yung law of God, pinako, tinanggal, wala na yung mga obedience, grace na lang. So anong purpose talaga ng grace? Bakit tayo iniligtas ng grace mula sa kasalanan? Ano ba talagang kasalanan? Alam na natin that sin is the transgression of the law. Isa yan sa mga definition ng sin. Pero, paano natin malaman na nagkasala tayo kung wala yung kautusan? The law will give us the knowledge of what sin is. The law will expose that we are not just sinners, but we are exceedingly sinful. And we need grace. Paano natin ma-appreciate yung grace kung hindi natin makita na talamak pala tayo sa pagiging makasalanan? Ano ang salamin natin? Sino magsasabi? The law of God. Through the conviction of the Holy Spirit, of course. Diba? So ngayon, titingnan natin kung paano nagsabong itong law and grace. Ephesians chapter 2, verse 8. We are saved by grace. Diba? Praise the Lord. Hallelujah. Siguro mga 95% ng Christians tanggap ito. Tanggapin din natin kasi totoo din ito. Pero pag binalance natin yung law and grace, 95% naman ng Christians hindi mag-a-agree dito kahit nakasulat ito sa Bible. Kanina pa tayo nag-umpisa mga 45 minutes ago. So,
Parang 9:45 tayo nag-start. Hmm. Ito, kahit nasa Bible ito, matuturo ng mga tao. Kailangan maniwala tayo sa Bible. Pag binasa mo Ecclesiastes chapter 12 verse 14, God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good, whether it be evil. Ayaw na nilang tanggapin ito. Kasi nandun na nga daw yung grace at nasa Old Testament ito. Tingnan mo yan, oh. Anong tense ang ginagamit dito? God shall bring. Nagkaroon na ba ng judgment na ganito na dinala na ng Diyos lahat ng works natin? Wala pa. Hmm. So kailangan ma-balance natin yan mga kapatid. Magiging balance lang ito, matatanggal at matitigil yung tension between law and grace sa mga utak natin at sa mga pagtuturo natin. Pag itong dalawang ito ay tinignan natin sa context kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Kaya merong judgment. Tingnan nyo si Katarungan, merong piring sa mata. Kasi number one, wala siyang kikilingan. Kailangan balance yan. Pangalawa, hindi niya makikita kung ano nangyayari kasi may takip yung mata niya. So titingnan muna natin yung tinatawag na paradox. Kasi parang paradoxical problem itong law and grace. Kung titingnan natin, yung mga nagde-debate, na kung pakikinggan mo sila, parang ang dami na nilang alam. Talagang lahat ng mga Bible reference, mga referensya, talagang grabe mga research nila. Pero pag pinag-aralan mo in the context of the gospel of Christ, makikita mo na mababaw lang ay yung kanila. Kasi nandun sila nagdi-debate ng between law and grace, ay ang tawag niyan ay paradoxical problem. Anong ibig sabihin ng paradox or paradoxical problem? Pag tiningnan mo sa mababaw na tingin, sa surface, para siyang nag-aaway, kagaya nito. Ano yan? Sasagot yung mga tao, triangle. Ano naman ito? Sasagot yung mga tao, triangle din. Pag tinanong mo ano ang kaibahan, ang unang sasabihin nila yung kulay. Pero pareho sila triangle. Ano pa? Inverted yung isa. Ano pa yung pangatlo? Hindi na nila alam. Yung pangatlo, yung isa nasa kanan, yung isa nasa kaliwa. Pero pareho sila triangle. Walang kaibahan. Ang lugar lang kung saan sila nakapwesto at paano sila nakatayo at anong kulay nila. Di ba? Ito naman, tinatanong ko to sa public preaching natin eh. Paradoxical problem. Anong nakikita ng tao dito? Vase ba yan? Container? O mukha ng tao? Maingay sila. Pinapabayaan ko magingay sila kasi yung iba nakikita nila, ito dalawang mukha ng tao. Magkaharap sila. Di ba? Tapos at the same time, merong para siyang container, yung vase. Hi Sister Eda, magandang gabi dyan sa inyo. Okay. So ang topic natin ngayon ay investigative judgment in the light of the everlasting gospel. Ang purpose natin ito is to pulverize the fear that was planted and implanted in the hearts of men, people, no? So by the grace of God, kasi isa ito sa mga fundamental doctrines natin, investigative judgment or investigative judgment. So dito sa picture na to, ano ba talagang reality niyan? Ayan, lalagyan talaga siya. Vase. Pero, yung form ng vase na ito, talaga parang mukha talaga siya ng tao. So, sinong tama? Pareho sila tama. Yung nakakita ng mukha ng tao, tama sila. Yung nakakita naman ng vase, tama din sila. So, hindi dapat mag-away yung law and grace. Kasi pareho lang ang pinagmula nila. The law of God and the grace of God. The grace of God save us from transgressing the law of God. So that Romans chapter 8 verse 4
the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Okay? So ito pa. Ito ginagamit ko ito. Ang sabi ko sa mga tao, pag sa malayo, titingnan nyo, tapos i-describe nyo. So, ang ginagawa nila, dinidescribe nila. Ano yung nakikita nila? Ayan. Ang nakikita nila, dalawa daw matanda. Si Lolo at si Lola. Pag titingnan nila na maigi, huwag magbabago yung isip nyo ha. O hindi magbabago. Si Lolo at si Lola magka face to face. Habang tinitingnan nila ng palapit, nakikita nila yung picture na hindi pala yan si Lolo at si Lola. Dalawa palang Meksikano, naghaharana doon sa dalaga na nandun sa pinto. Yan tinatawag na paradox. Yung unang tingin mo doon sa malayo, iba ang mind mo. Pero pag nakita mo na yung buong picture ng malapitan, maiiba na talaga ang mind mo. So out of this illustration, mga kapatid, titingnan natin yung paradoxical problem. Okay? Number 1, maraming tao, tinatanggap din natin ito pero para mabigat sa kalooban natin kasi ginagamit ito ng mga evangelicals. Okay? Number 1, ang ating kaligtasan, tayo'y inaring ganap. We are saved by grace. We are justified by faith alone. Romans 3:20 and 28, 4 verse 5, Ephesians 2:8 and 9, Titus 3:5, Galatians 2:16, Galatians 3:11, and Galatians 5:4. Babasahin natin yan isa-isa. Mamaya. Pangalawa, we will be judged by works. Si Jesus mismo nagsabi nito Matthew 16:27, John 5:28 and 29. Si Paul naman 2 Corinthians 5:10, Romans 14:10, and 1 Corinthians 4:5, Revelation 22 verse 12. Ito bang dalawa, itong dalawang grupong ito, yan tinatawag na paradoxical problem. In the surface, para sila nag-aaway. So basahin muna natin isa-isa para bigyan natin justice. Justified by faith alone. Romans 3:20 and 28. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. Why? For the law is the knowledge of sin. Yun lang ang gagawin ng kautusan. Ipapakilala, ipaalam sa atin kung ano ang kasalanan. Hindi tayo niya pwedeng iaring ganap. Hindi tayo niya pwedeng, sabi sa, dili taniya pwedeng pagkamatarungon o himuong matarong pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Kaya ang sa kasuguan, maghatag lang na kanato og kaalam og unsa gyud ang sala. Verse 28, therefore we conclude that men, ang tao, gipakamatarong pinaagi sa pagtuo, himulag sa mga binuhatan sa kasuguan. Okay? So, totoo yan. Hindi pwedeng kontrahin yan. Kasi yan ang sabi ng Bible. Ephesians 2:8, for by grace you are saved through faith. The foundation of our salvation is grace. And for that grace to be experienced, we have to respond through faith. We are not saved because of our faith. We are saved through the channel of faith na binigay sa atin mismo ng grace. Itong grace na nagligtas sa atin, tsaka itong pananampalataya na nagbibigay sa atin ng channel upang maranasan natin ang biyaya na nagligtas sa atin. Galing yan pareho sa Diyos. Not of yourselves. It is the gift of God. Hindi sa ating mga gawa. Dili sa atong mga binuhatan. Kaya kung magikan sa atong mga binuhatan, diha na ta magsugod o maghinambog sa atong kaugalingon. Okay? So it is a gift of God. Titus chapter 3 verse 5. Not of works or not by works of righteousness which we have done. Napo da itagi buhat, no? Meron din pala tayong ginawang matuwid. Pero hindi yan ang nagligtas sa atin. But according to His mercy, sa kanyang awa, sa iyang kaluoy, He saved us. Tingnan niyo yung verb tense. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost.
through the gospel message, God is restoring us the Holy Spirit again to convict us that we are sinners from head to toe, as the law will say, so that our mouth will be shut. Romans chapter 3, verse 19 and 20. And the world will stand guilty in the sight of God. So it is only by grace, by His mercy, that He saved us. Galatians 2:16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, not faith in Jesus Christ. Nandiyan yung in, mamaya, as a response. Kita nyo? Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus, even when we believe in Jesus Christ. Nandiyan na yung heart response natin to the gospel message. That we might be justified by the faith of Jesus Christ, or by the faith of Christ, not by works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. 3 beses inulit sa Tagalog. At ating nalalaman na walang taong aariing ganap sa pamamagitan ng paggawa ng kautusan, kung hindi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya hindi ni Kristo. Sa makatuwid bagat tayo'y naniwala ngayon kay Kristo, upang tayo ay ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo, at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, sapagkat ang paggawa sa kautusan ay walang sinumang taong ari ganap. Sa Binisaya, nakahibalubata nga ang tao dili pagkapanatarungon pinaagi sa buhat sa kautusan, sa kasuguan, kundi sa pagtuon ni Kristo. Bisan pa sa atong pagtuo kang Hesukristo, aron kita pakamatarungon pinaagi sa pagtuo ni Kristo, o dili sa binuhatan sa kasuguan. Kay ang mga buhat sa kasuguan, wala gyud tawo nga pakamatarungon. Maliwanag yan, paulit-ulit yan mga kapatid. Galatians 3:11. But no flesh is justified by the law in the sight of God. It is evident that the just shall live by faith, or by the faith. That by the faith is by the faith of Christ. Galatians 5:4. If we are justified by the works of the law, Christ became of no effect to you. Whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Ngayon, liliwanagin ito natin mga kapatid. Tapusin na natin ito kung ituloy-tuloy lang natin ito. Ngayon, ang magiging tanong, yung sinabi dito na the just shall live by faith. Saan niya kinuha? According as it is written. Kinuha yan sa Habakkuk 2:4. Behold, his soul which is lifted up is not upright. Yung mga magmamayabang in him. But the just shall live by faith. So, tanong muna tayo dito. Paano tayong inaring ganap? How did God justify us? If you are faithful, God will justify you, or you are justified by God's faithfulness. Alin ang tama dito sa dalawa? Kasi marami kang marinig, kapatid. Maging tapat lang tayo sa Panginoon. Ako nga, kita mo naman yung pinagdaanan ko, pero tapat lang talaga ako. So paano tayo iaring ganap ng Diyos? Dahil faithful tayo o faithful ang Panginoon? Hindi dahil faithful tayo sa Panginoon. Kung hindi, faithful ang Panginoon sa atin. Tingnan natin to, mga verses. 1 Thessalonians 5:24. The one who calls you is faithful, and he will do it. 2 Thessalonians 3:3. But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one. Ito ang matindi. 2 Timothy 3:13. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. Hebrews 10:23. Let us hold unswaveringly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Yan yung faithfulness ng Panginoon. Yan yung new covenant. We believe in his promises. We don't promise to God. Yung promise to God, oh Jesus, I have promised to serve you to the end, that is old covenant.
Anong sabi dito? May comment si anak, si Bonso. Works of the law is not part of faith, but faith produces good works from the righteousness of Christ. Ito ang i-judge sa judgment. Tama. Okay, thank you sa comment, mga kapatid. Ito pa, Revelation 19:11. I saw heaven standing open, and there before me was white horse, whose rider is called Faithful and True. Sino yan? Si Jesus. With judge, he judges and wages war. 1 Corinthians 1:9. God is faithful, by whom you were called into fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Titingnan lang natin ito para ma-highlight, ano? 1 Corinthians 10:13. No temptation is ever overtaken you that is not common to men. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide a way of escape that you may be able to endure it. So, pagdating ng temptation, ng trial sa buhay natin, nandyan yung faithfulness ng Panginoon. So, we are justified because God is faithful. Not because we are faithful to Him. Yung faithfulness natin, response yun, reaction yun sa Kanya. God is the proactive and we are the reactive. 1 John 1:9, memorize natin to by heart. If we confess our sins, He is what? Faithful. Siya yung faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Psalm 119 verse 90, your faithfulness endures to all generations. You have established the earth and it stands fast. Okay. So dito papasok naman tayo sa Lamentation chapter, memorize natin to by heart. Kinakanta natin to. The Lord's loving kindness never ceases, for His compassion never fails. They are new every morning. Great is your faithfulness. Okay? So yun yung letter A. We are judged. We are justified by faith. We are saved by grace. Yan yung pinanghahawakan ng mga Kristiyano. Tapos, nasobrahan sila doon sa grace. Ayaw na nila itong just by work. Tayo naman, ng mga nang hahawak dito sa kautusan, ito naman yung pinupukpok naman natin sa kanila. Na we will be judged by work. Tama din naman ito na hindi din dapat nila i-deny o tanggihan. Si Jesus mismo, Matthew 16:27, for the Son of Man shall come in the glory of His Father, which is angels. And then He shall reward every man according to their works. Kita mo? May magko-complain, may magpo-post sa Facebook na salvation daw is not a reward. Alam naman natin yung salvation is not a reward. Never talaga ng salvation maging reward. Pero merong works na bibigyan ng reward. Si Jesus ang nagsalita nito. So hindi natin pwedeng tanggihan yan. Oh, John 5:28 and 29, si Jesus. Huwag kayong magtaka dito. Marvel not at this, for the hour is coming, in which all that are in the graves shall hear His voice. Napatay ito and shall come forth, and they that have done good unto resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Ang dahilan bakit may dalawang resurrection dito, isa lang ang pinagmulan niyan, the glorious resurrection of Christ. Kaya lang magkaibang time niyan, dahil nga the other one, yung done evil nila, yun ang byproduct ng rejection of the gospel. Kahit mabuting ginagawa nila, it's still abomination to God. So yung done good, we do good because that is a byproduct of grace of God empowering us to do good works for His glory, not for salvation. Oh. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive things be done. Pero Loyan, baka mahaba ito. Hatiin mo na lang itong sa pag-post mo. In His body, according to that He hath done, whether it be good or bad. Tatanggihan ba natin ito? Romans 10:4, but why dost thou judge thy brother? Bakit natin hinahatulan yung mga kapatid natin sa California na nasunugan?
Why dost thou set thy brother? For we shall stand before the judgment seat of Christ. Oh, ito pa. 1 Corinthians 4:5. Therefore judge nothing before the time until the Lord come, who will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the heart. And then shall every man have praised God. Pagkatapos nitong ipakita lahat ng Panginoon, pupuri lahat ng tao. Kahit yung mga hindi maligtas, pupurihin na ng Panginoon. Just and true, napag-aralan natin yan sa Day of Atonement, tsaka sa 1,000 years, millennium. Every tongue shall confess, they will declare that just and true are the ways of God. O, sinabi ni Pablo, every man have praise of God. Revelation 22 verse 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me. Kaninong reward ito? Sa kanya. Kasi siya yung nanagumpay eh. Pero anong gagawin niya sa reward niya para sa kanya? To give every man according to his work shall be. So yan ang problema dito dahil sa mga nagdidebate dyan sa YouTube o sa ating mga tinatawag na apologists. Dito lang sila sa dalawang grupo. Sa letter A, saved by grace or justified by faith. Tayo naman, dito naman tayo sa just by works. Parang hindi na, nahirapan din tayo tumanggap ng grace kumisan eh. Anong solusyon dito mga kapatid? Ang solusyon dito ay yung third group of text. Yung letter C. Yan ang magsosolve ng paradoxical problem. Ito yung solusyon. Totoo at hindi natin tanggihan na tayo ay hindi niligtas sa magitan ng ating mabubuting gawa o katwiran o pagsunod ng utos. Tayo ay iniligtas patungo sa mabubuting gawa. Yung Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, idudugtong mo lang, iko-continue mo lang, verse 10, no? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Yan, Ephesians chapter 2 verse 10. Galatians chapter 5 verse 6. Faith which worketh by love. Ang generator ng working natin is the faith of Jesus Christ. John 14:8 to 12, Titus 2:11 to 14, chapter 3 verse 8, Titus 3 verse 8. Those who have been saved, the people of God must be conscious of maintaining the good works. Matthew 5:14 to 16, memorize nyo na yan. James 2:12, alam natin na faith without works is dead. 1 John 3:22 and 23. So doon sa group of text ng justified by faith against the we will be judged by works, hindi sila mag-aaway kung hindi sila ay nasa tamang pwesto kagaya ng triangle kanina at ipepwesto sila ng tama dito sa third group of text. Ito yung paradoxical problem mga kapatid. So ngayon, i-conclude natin ito, ang ating study, sa pamamagitan ito. Dalawang bata pa lang ang nakasagot nito kung anong kahoy ito. Kasi nakita nila yung mangga, sisigaw kaagad sila ng mangga. Pero tinan mo yung sanga, kung sanga yan ng mangga. Tinan mo yung dahon, kung ganyan ang dahon ng mangga. Ang bunga ng mangga, ang dahon ng mangga, kasing laki din ng bunga ng mangga, ay maliliit niya dahon yan eh. Unang-una doon sa Masbate, medyo may problema yung mata. Bata. That was 2017. 2017. Nansera niya kung ano ito. Tapos may isa pa. Siguro parang sa Mindanao yata yun. Basta dalawa pa lang. Dito siguro, meron na nakasagot dito. Hindi yan mangga. Linagay ko lang dyan. Pero ang tunay talaga na, kasi nga, ang tao tumitingin sa panlabas. So pag makita mo mangga, mangga kaagad. Anong kahoy ito? Mangga. Yung bunga, it describes kung ano siyang kahoy. Plinastada ko lang dyan. Kasi magagaling tayo mag-act. Sa Bisaya, magpakaaron ingnon, magbalaan-balaan. Pati yung attitude natin, holier than thou. We are better than somebody else. Yung mga sa debate, patunayan mo kalaban mo. Mali sila. O yan mga kapatid, pag tinanggal mo yan mangga, lalabas yung tunay, ano talagang puno yan.
So yung puno at sanga at dahon ng balimbing, malalaman mo siya na balimbing sa pamamagitan ng bunga. So yung mga gawain natin, bunga yan ng ating either we accepted the gospel of Christ or we rejected the gospel of Christ. Kita nyo? Ayan, siguro kilala nyo yung mamang yan. Ano yung dalawang term na ginagamit ng judge pagdating sa korte? Deuteronomy 25 verse 1. Justify and condemn. Iaring ganap at hatulan. Ipapawalang sala o hatulan. Yan yung dalawa, mga kapatid. Kung merong mag-aaway, merong kaso na ninakaw ni Epi yung kalabaw ni Lowen at nakita sa CCTV at guilty ako, I will be condemned. I-justify si Lowen. Pero pag napatunayan na hindi pala akong kumuha nun, si Robert pala ang kumuha, si Robert ay i-condemn. Justify si Lowen. O kaya, hindi naman niya kinuha, nagsinungaling lang si Lowen para makapera, siya i-condemn. Justify yung inaccuse niya. So yan yung dalawang term, mga kapatid. So ngayon, dito tayo sa kautusan. Ano? Dalawang klase ang pag-iingat ng utos na maraming tao na mga galit dito sa utos kasi hindi nila nakikita ito. Two ways of keeping the law. Number one, works of the law. Itong works of the law na pag-aralan natin ito sa Laodicean message. Ito yung laman, kinokopya yung gawain ng Holy Spirit. Kaya nagbabanal-banalan. Luke chapter 16 verse 15. Sabi niya, kayo na nagpupuri sa mga tao, yan ay karumal-dumal sa Diyos sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao. Di ba? Matthew 23, ang tinuturo ni Jesus ng mga hipokrito ng mga church leaders para kayong mga libingan, nicho, na sa labas maputi, pero sa loob, laman ng bulok ng patay na tao. Nung panahon, dun, wala silang kagaya ngayong American Get Talent, Filipino Get Talent. No, pero mahilig sa art yung mga Greek. Nung panahon nila Jesus, nila Paul. So ang entertainment nila doon ng mga drama, hindi naman sila masyadong marunong mag-arty, nagmamaskara. Pag nanatatakot, maglalagay ng maskara ng takot. Pag nagagalit, maglalagay ng maskara ng galit. Pag nalulungkot, maglalagay ng maskara. So yung meaning ng hypocrisy is actually living of what we are not. Para tayong mga actors and actresses. Yung sinabi, para kang artista, tuwang-tuwa tayo. Sinabing artista, namumuhay sila nang hindi sila. So yan yung word na meaning ng hipokrito. Sa labas nakatingin. Pangalawa, pag ingat ng kautusan, nakikipagkompetisyon. Ako nga, nagawa ko yan. Ba't hindi mo kayang gawin? Di ba? Pangatlo, naglilista kung ano mga ginawa natin, parang may utang sa atin ng Panginoon. Yan yung works of the law kasi gawain ng flesh, kinokopya yung sa spirit. Ito naman ang works of faith, spirit of the law. Kahit walang mag-congratulate dyan, gagawin niya ang paglilingkod sa Panginoon. Kahit walang magsuporta dyan, gagawin niyo yung gawain ng Panginoon kasi nagmumula sa puso through the conviction of the Holy Spirit. Yan yung works of faith. Pangalawa, hindi siya nagko-kompetisyon, nagko-complement. Kagaya ng dalawang kamay. Ito, pareho. 10 mga daliri, parang pareho siyang forma. Pag ginamit mo yan sa piano, magkaiba-iba yung role na pinipindot nila para magbuo ng tama at magandang music. Pero kung isa lang ang tutugtog ng ganyan, teng, 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 nakakatuwa yun pag bata yung tutugtog. Pero pag matanda ka na, tapos ito pa rin tutugtugin mo, depende kung nag-aral ka o hindi. Pero parang, hindi naman lahat pianista, pero pag ito lang ginamit, teng, 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 teng. Pero pag binuo mo yung 10 mga daliri mo yun, doon, lahat ng teklado doon, kakanta pati piano, mga kapatid. So, itong kaliwa ko at kanan, magko-complement sila. Ganon din tayo sa gawain ni Lord. Walang competition, kundi nagko-complement ang bawat isa. At pangatlo, hindi nila linilista yan, hindi sila conscious na ginawa pala nila yon. Kung minsan nagsasermon ka, sasabihin, brother, ang ganda ng sinabi mo kanina. Ikaw na speaker, hindi mo matandaan kasi ginamit ka ng Holy Spirit doon. Asaan doon? Na-bless yung mga tao through the Holy Spirit. Channel lang tayo mga kapatid. Wala tayong pag-aaring ministry. Pinagkatiwala lang ni Lord sa atin ito. So Matthew 5:38 and 39.
25. Kailan ka namin, Lord, binisita? Kailan ka namin pinakain? Kailan ka namin dinamitan? Yan. So, diyan ang dalawang pamamaraan ng pag-iingat. Dito tayo, salvation by grace produces the works of faith. Yung works of the law, yan yung nagpapakita lang para may utang ang Diyos. Lord, what shall I do in order to inherit the kingdom of God? Sabihin mo sa akin, ako nang bahala doon. Lord, pinapangako ako sa iyo, kahit sa kamatayan, hindi kita iiwanan. Pagdating ng panahon, siya yung nagsabing hindi ko siya kilala. Yan yung works of the law. Okay? So ngayon, yan na yung sinasabi ni Jesus na hindi siya pumunta rito para gibain ang kautusan at mga propeta. Siya ay pumunta rito upang tuparin. So magiging tanong ngayon, ano ang natutupad ng gospel sa buhay sa atin? No? What is fulfilled when you have the love of Christ poured out by the Holy Spirit in our hearts? Romans chapter 5 verse 5. Ano ang natutupad? Romans chapter 13:10, Galatians 5:14, and 1 John 3:23. Natutupad ang lahat na ito sa pamamagitan ng isang salita. Love. Love is the fulfillment of the law. Yung 1 John 3:23, this is the we perceive that God loved us and He suffered for us, so we have to suffer for our brothers and sisters. Okay, ngayon punta na tayo dito sa judgment, mga kapatid. Sa judgment, merong 5 partido na nandun. Number 1, yung accuser. Sinong accuser natin? Revelation 12:10. The dragon, that old dragon called Satan. Sinong ina-accuse? The brethren, day and night. Sinong judge natin? Si Father. Romans 8:31 to 33. Sinong defense lawyer natin? Hindi pwedeng si Jesus. Ang judge, si Jesus pa yung defense lawyer. Ang judge, mga kapatid, maraming nagtuturo sa atin. Na-judge si Jesus, siya pa yung lawyer. Hindi. The judge is the Father. Defense lawyer is si Jesus. Sino naman yung witness? Holy Spirit. The Holy Spirit will testify that we are God's children. Romans chapter 8 verse 16. Paki-check nyo lang mga kapatid, mga verses dyan para makita nyo na napakaganda pala ng judgment kasi yung judge, the defense lawyer, and the witness, the Father, Son, and Holy Spirit ay nasa pabor natin na mga makasalanan na iniligtas ng biyaya upang tumupad at mag-ingat ng kautusan ng Diyos. Okay? So pag may magsabi sa atin na si Jesus daw yung judge, hindi, si Father. Huh? And the heaven shall declare His righteousness, for God is judge Himself. Si Father yan, mga kapatid. Yan, basahin nyo na lang yan para makasave tayo ng time. Marami yan. Romans 2:16, God shall judge. God, the judge of all. Romans 10:14, judgment seat of God. James 4:12, one lawgiver and judge. Oh. So when God has finished speaking to Moses Mount Sinai, He gave him the 2 stone tablets on which God Himself had written the commandments. Ang Diyos mismo ang sumulat. Paano niya sinulat? Ng kanyang daliri. Ano nga yung daliri ng Diyos? The Holy Spirit. Oh, napag-aralan natin yan sa Blue Throne. Okay? So ngayon, because of Satan's accusation of God before the universe, it is truly God who is on trial more than humans. Hindi mismo tayo, kung hindi ang Diyos. Totoo na decisions regarding which humans are qualified to save us, to save is part of the judgment. But the heart of the issue is centered around God as love. So, is God really agape? Nasa lesson natin yan 2 weeks ago, no? Yung wrath of God, justice. Hanggang ngayon, hindi pa natin tayo pa rin yung nasa stage ng questioning. Dapat nasa stage na tayo ngayon ng teaching doon sa mga hindi nakakaalam. Malungkot, tayo pa mismo hindi pa rin nakakaalam. So ang issue sa judgment, is God really agape that He has portrayed Himself to be? Oh, mga kapatid. Tingnan natin yung Desire of Ages, page 58.
In the judgment of the universe, God will stand clear of blame. Kita nyo kung paano ka dikit itong tatlong ito, yung investigative judgment, Day of Atonement, Millennium. God will stand clear of blame for existence or continuance of evil. It will be demonstrated that the divine decrees are not accessory to sin. Kasi iniisip natin, kung walang Ten Commandments, di walang kasalanan. There was no defect in God's government, no cause for disaffection. When the thoughts of all hearts shall be revealed, both the loyal and the rebellious will unite in declaring, just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee? The Lord, O Lord, glorify thy name, for thy judgment are made manifest. Revelation, makikita natin sa Revelation 15, 3-4. So mga kapatid, sa sinasabi natin ng judgment, outside of the gospel, no one can say that he does not know what sin is. Yes, every person in the whole world stands guilty before God. After the gospel, pag tinanggap na natin yung ebanghelyo ng ating Panginoon, 1 John 4:7, wala na tayong takot humarap sa araw ng judgment. We have boldness. We have courage to stand in the day of judgment because what is He in heaven is what we are here in this world. We can face Him with confidence because we are like Jesus here in this world. So anong purpose ng good works, mga kapatid? Good works will be used by Jesus to prove to Satan that we believe, tayo'y nananampalataya, kita nagtuo, that Christ is our righteousness. Jeremiah 33:16, the Lord our righteousness. Zechariah 3:1-4, pinatanggal ng angel yung maduming damit sa korte para damitan ng bago ng puti. Nakakahiya yung tanggalan ka ng damit. Tanggapin na natin yung mahiyan tayo dahil sa kasalanan natin. At ang ending ay tatakpan tayo ng white robe of Christ's righteousness. 1 John 4:16-19, judgment, we have boldness in the day of judgment because love takes away fear. Okay. So ngayon, so in the investigative judgment, itong mga gawa natin na mabubuti, gagamitin ito ni Jesus, ang ating defense lawyer, para patunayan na tinanggap at sinasampalatayan na natin that Christ is our righteousness. Sa panahon na gagawin ni Jesus ito, kinakailangan hanapan muna ni Satanas si Jesus ng kasalanan. Pero hindi mangyayari yun. Kasi Jesus is perfect and Jesus is righteous. Praise God, mga kapatid. Ito, nakita nyo ito, mga kapatid? Hinuli. Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, habang nandito tayo sa lupa, nagkakasala pa rin tayo. Kaya nga, the accuser accuses us day and night. So while it is true, yung mga accusation ni Satanas sa atin, si Kristo bilang ating defense lawyer, bilang ating attorney, will bring up our works, not to prove our righteousness, no. Kasi wala tayo filthy rags lang yan. But to prove that our faith is in His righteousness. My hope is built on nothing else but in Jesus' blood and His righteousness. Ganda nitong judgment topic, mga kapatid. So bilang resulta nito, Christ will win in the judgment. He will win the case and rebuke Satan. Is this not the brand plucked out of the fire? Yung Zechariah chapter 3, 1-4. Kaya mga kapatid, itong teaching, itong doktrina ng investigative judgment, bahagi ito ng mabuting balita. Huwag natin siyang ihihiwalay. Kasi ang pag-ibig ng Diyos na nagligtas sa atin, siya ang nagtatanggal ng takot. Pag binasa lang natin yung Daniel chapter 7 verse 10 na binuksan yung aklat at titingnan yung mga pangalan natin, maraming magpapabaptize, maraming mako-convert dahil sa takot. So mga kapatid,
What will the saints receive once the pre-advent judgment is over? Binasa na natin yan ang conclusion. The judgment shall sit, they shall take away his dominion, yung little horn, to take away his dominion, to consume, and to destroy it to the end. Okay? Verse 27, and the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is everlasting kingdom, and all dominion shall serve and obey him. So mga kapatid, ito yung final or totality or consummation of the ages, the blessed hope of all believers. The investigative judgment or pre-advent judgment will be followed by the second coming of Jesus Christ, when God shall usher in his everlasting righteousness, his kingdom of peace and righteousness. So, praise the Lord mga kapatid. In conclusion, the whole purpose of the pre-advent judgment, of the investigative judgment, is to vindicate the faith of the believers, faith in Jesus Christ, against the accusation of Satan. At napakahalaga nito mga kapatid, napakahalaga. This is necessary before Christ can come to take us home to heaven. Dito natatapos yung sharing natin ng investigative judgment mga kapatid. I hope next time we will continue to study. Always connect it, link it in the context or in the light of the everlasting gospel, para lumiwanag ng maganda at magbigay pag-asa ang teaching ng investigative judgment. Pagpalain tayo ng Panginoon mga kapatid, tayo manalangin. Ama naming banal, salamat Panginoon sa buong katotohanan at liwanag ng hukom imbestigatiba na kinakailangan mangyari ito bago kayo dumating. Kung saan hindi na kami ang titikop yung aming bibig because we are guilty in your sight, but in Jesus Christ, He will present us faultless. But at this time, si Satan ngayon ang ipakatitikom ang bibig to stop accusing us day and night, to stop accusing you being an unjust God. And all the people, all the tongues, including Satan, will declare, just unto are your ways, O God. Salamat, Panginoon, sa pag-aaral na ito, sa liwanag ng inyong banal na salita, sa presensya ng banal na Espiritu. Pagpalain lahat ng mga makakapakinig din ito, na kaming lahat ay iisa sa pananampalatayang magagalak, magpupuri, magsasamba sa inyo sa katotohanan at liwanag ng doktrinang hukom imbestigatiba. Salamat Panginoon sa dinig, pagtugon sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, Lowen? Please stop the recording.